Maglaan tayo ng ilang oras para suriin ang kahulugan ng Paskwa sa loob ng katuruan ng Biblia. Pumunta tayo sa Galatians chapter 1 verse 6. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo, at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Pinahihintulutan ba na mabago ang ebanghelyo ni Kristo, o hindi? Hinding-hindi. Gayunman, sinasabi na may ilang taong nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Verse 8. Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinang-aral sa inyo, ano ang mangyayari sa kanila? Ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Ang ebanghelyong ipinapangaral ng Diyos ay naglalayong magdala sa atin ng mga pagpapala, pero ano ang mangyayari pag tinanggap natin ang ebanghelyo na iba kaysa kanyang ipinapangaral? Ang pariralang, hayaan siyang sumpain, ay nangangahulugang mapailalim sa walang hanggang parusa sa impyerno. Kung gayon, ibinigay ba ang mga salitang ito para lang magtanim ng takot tungkol sa konsepto ng impyerno na hindi umiiral? Dahil tunay na may ganoong landas, may malaking layunin ng Diyos na akayin ang kanyang mga anak tungo sa langit, hindi sa impyerno. Sa makatuwid, pinayuhan niya tayo sa Galatians chapter 1 verse 6, walang ibang ebanghelyo. Huwag sumunod sa anumang ibang ebanghelyo. Manatili kayo tanging sa ebanghelyo na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa mga araw ngayon, maraming simbahan ang madalas na gumagamit ng katagang ebanghelyo, pero pag tinanong ng, ano nga ba ang ebanghelyo? Pakiusap, ipaliwanag ng detalyado, madalas silang naguguluhan. Ang dahilan ay sa pagkabigo nila na malinaw na ayusin ang tiyak na konsepto ng ebanghelyo. Pero wala bang anuman sa Biblia na nagpapahintulot sa atin na maintindihan ang ebanghelyo ng detalyado? Dahil ang lahat ng sagot ay nasa Biblia, dapat nating hanapin ang mga sagot dito. Buksan natin ang Colossians chapter 1. Sa verse 21, nasusulat, at kayo, na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman, sa pamamagitan ng kamatayan. Upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Dito, makakakuha tayo ng mahalagang palatandaan. Ano ang ginawa ni Pablo? Sino ang masipag na nangaral tungkol kay Jesus, tungkol sa bagong tipan, tungkol sa araw ng Sabath, tungkol sa Paskwa, at tungkol sa kalooban ng Diyos? Iyon ay si Apostol Pablo. Gayunman, ibinuod niya ang kanyang buong buhay ng pangangaral bilang buhay ng isang lingkod ng ebanghelyo. Tingnan din natin kung paano pa nilalarawan ang aktibidad ni Apostol Pablo para sa ebanghelyo. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Na ginawa kaming. Dito, ang kami ay tumutukoy sa lahat ng anak ng pananampalataya na naniniwala sa Diyos, kasama si Apostol Pablo, hindi ba? Ginawa niya tayong anong uri ng mga lingkod. Na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Nilalarawan tayo nito bilang mga ministro ng bagong tipan sa pagsasagawa ng gawain ng ebanghelyo. Sa pamamagitan ng Colossians chapter 1 at 2 Corinthians chapter 3 ipinapakita na si Apostol Pablo, sa paggawa ng parehong gawain, ay minsang tinukoy bilang manggagawa ng ebanghelyo, at sa ibang pagkakataon naman bilang ministro ng bagong tipan. Kung gayon, ang ebanghelyo ba at ang bagong tipan ay magkakaiba o pareho? Tunay na pareho sila. Sa huli, ang kabuuan ng gawain ni Apostol Pablo sa pangangaral at pagpapalaganap ng kalooban ng Diyos ay kapwa ang ebanghelyo at ang bagong tipan.
Ipinapangaral niya ang bagong tipan. Kung gayon, sa huli, matutukoy natin ang ebanghelyo bilang ang bagong tipan, tama.